What's up mga ka-genome? Ready na ba kayo mag-debunk at matuto? Tara, samahan niyo kami, one myth at a time. Dito lang sa BioCheck, myth-busting podcast about biotech. Magandang araw mga ka-genome. Ako si Gwen. At ako naman si John. Kayo ay nakikinig muli sa BioCheck. Alam mo ba, John, ang GM crops ay dumadaan sa mga field trials? Field Trials. Hindi ba delikado yun sa ating ibang pananim? Pwede silang maghalo-halo. Hindi. Ayon sa Cartagena Protocol na isang international agreement, ang mga field trials ay nire-regulate ng gobyerno. At hindi lang yun. Ang mga halaman, mapa-GM man o hindi, ay may abilidad na mag-outcross o ikalat ang kanilang lahi sa ibang halaman. Pero kung ganun nga, paano nasisiguro ang safety ng field trials ng GM crops? Mayroon tayong iba't ibang klase ng testing. Ang unang level ay isinasagawa sa mga contained greenhouse. Ang pangalawa ay sa mga isolated outdoor environment o confined field. At ang panghuli ay multi-location field trials. Sa bawat testing, sinisigurado ng mga scientists na walang mga kalabas na kahit anong materyales mula sa field trials papunta sa ibang pananim. Ang lahat ng mga trials na ito ay dumadaan sa mahabang proseso na naaayon sa regulasyon dito sa Pilipinas. Grabe, ganun pala kakomprehensibo ang proseso ng mga GM crops? Oo, kailangan istrikto at palaging monitored at documented ang pagsasagawa ng field trials. Dahil kung hindi magiging accurate at believable ang resulta ng field trials. Safe ang field trials ng GM crops, basta tama at naaayon sa biosafety guidelines ang proseso nito. Kaya mga ka-genome, next time na marinig mo yan, delikado ba ang field trials ng GM crops? Alam mo na ang sagot? Myth busted! Maraming salamat sa pakikinig mga ka-genome. Muli, ako si Gwen. At ako naman si John. Makinig at matuto. One myth at a time. Dito lang sa BioCheck.